ang pagpunta ni Don Freak sa Dark Continent Part 47. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ang bagong kabanata sa paglalakbay ni Don Freak sa madilim na kontinente. Pero bago ko nga umpisahan, ililinawin ko lang na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga Hunter fan na patuloy nagmamahal ng Hunter x Hunter anime. At kung malino na sa lahat, tara na, umpisahan na natin to. At dito ngayon mag-uumpisa sa pugad ng mga Chimera Ants, kung saan mayroong isang nilalang ang umuubos sa kanila. At sa kanyang pagpatay sa mga langgam, bigla na lang may nagpatigil sa kanya. At yan ngay walang iba kundi yung mga Royal Guards ng mga Chimera. At sabi nila na ang lakas naman daw ng loob ng nilalang na ito para gumawa ng kalapastanganan sa kanilang kaharian. At sagot nga ng nilalang, napasensya na kayo, napag-utusan lang kasi ako, naubusin kayong lahat. Hanggang si Shiba nga bigla nang sumugod yan para umatake. Pero pinagpuputol nga lang yan ng misteryosong nilalang. Kaya si Shiba napangiti at sabi niya, na mukhang malakas ang isang to, kaya magsasaya tayo sa pagtapos sa kanya. Hanggang isang Royal Guards umatake na rin dyan, paitaas. Pero mabilis itong nailagan ng kalaban. At sabi niya sa kanyang isipan na ang mga ito nga daw mukhang mga opisyales sa lipi ng mga langgam. Pero ang gusto niya daw kasing makalaban yung mismong hari ng mga Chimera Ants. Dahil meron daw nakapagsabi sa kanya na malakas ang nilalang na yan. Kaya tanong niya sa mga Royal Guards na hindi kasi ako interesado sa inyo dahil kamatayan lang din ang sasapitin niyo sa aking mga kamay. At dagdag niya pa na nasaan ba ang inyong hari? Siya ang gusto kong makalaban. At pagkatapos ko siyang tapusin, doon ko na lang kayo isusunod. Gusto ko kasing makita niyo mismo sa inyong harapan kung paano ko pinapatay ang inyong hari. At dyan nga, biglang tumawa ng tumawa si Shiba at sabi niya, na napakakapal naman ng mukha mo. Gusto mong harapin ang aming hari. Napaka-ambisyoso mo namang nilalang. Iba ang lakas ng aming hari. At ang hari lang ng silangan ang karapat-dapat na lumaban sa kanya. Mayroong isang nilalang ang nakatapat sa lakas ng aming hari. Pero hindi na problema yon dahil kakampi na namin siya ngayon. At sagot naman ng misteryosong nilalang na nakakatuwa naman. Pero sino naman ang nilalang na yon? Siya ba yung tinatawag na Hunter? Gusto ko rin siyang makilala.
Sabay banat na dyan si Shiba at sabi niya na hindi mo na siya makikilala dahil mamamatay ka na dito. Pero sa isang iglap nga, idumanak na ang dugo at nakahandusay na ang isang Royal Guards. Kaya ang isang maharlikang gwardya ay sumugod na rin dyan para atakihin ang misteryosong nilalang. Pero mabilis lang din siyang pinabagsak ng kalaban hanggang sa isang kisap mata ay bigla na lang may lumamon ng buo sa misteryosong nilalang. At pagkatapos nga niyan, ilipat na ang scene sa karya ng kadiliman kung saan ang isang prinsesa todo tanong pa rin kay Princess Karen patungkol sa tao na tinatawag na Hunter. At sabi nito na magkwento pa nga daw si Karen patungkol sa tao na yon dahil labis din daw siyang naging interesado sa Hunter simula nang kinuwento ito ni Karen sa kanya. At diyan nga, sabi ni Princess Karen na ang Hunter nga doon na yon ang tinutukoy ni Prinsipe Guren nung mga nakaraan na labis nitong kinatakutan. At hirit naman ni Princess Saren na ano daw ba ang pangalan ng tao na yon. At sagot nga ng mabuting prinsesa na Don Prix nga daw ang pangalan niya. At hirit naman ng isa pang prinsesa na ano pa daw ba ang napagkwentuhan o napag-usapan ni Karen at ng Hunter. At sagot nga ni Princess Karen na ang tao nga daw na yun ay naghahangad ng kapayapaan sa Dark Continent para sa mga mababang uring halimaw. At diyan nga napangiti si Princess Saren at sabi niya na may pagkasiraulo daw pala ang Hunter na yun dahil naghahangad ito ng kapayapaan sa kanilang magulong mundo. At pagkatapos nga yan lipat na ang scene sa ating mga bida. At diyan nga, natagpuan na nila ang lugar na tinutukoy ni Princess Karen. Kaya ang dalawang bata masaya dyan dahil napakaganda nga daw ng lugar na ito para kanilang gawing bagong hideout. At diyan nga sabi ni Don Prix na tamang-tama ang lugar na ito, malayo sa kabiasnan at hindi alam ng mga kalaban. Hanggang nilabas niya na ang ibang mga halimaw sa kanyang black portal. At sobrang saya ng mga yan nang makita ang kanilang bagong hideout. At ang puno at ang mga espesyal na yaman kanila nang nilipat sa kanilang bagong baluarte. At diyan nga, sabi ni Captain Jer na mabuti daw na nakahanap agad sila Don Prix ng bagong base. At sagot naman ng ating bida na meron daw kasing nagandang loob na tumulong sa kanila at minungkahi ang lugar na ito. At sagot naman ni Jer na sino naman daw ang nilalang na yan. At sa tanong nga niya, si Kido ang sumagot. At sabi niya na si Princess Karen nga daw ang tumulong sa kanila. Kaya si Captain Jer at ang mga halimaw nagulat dyan. At hirit nga ng kapitan, pero paano daw kung ipagkalulu sila ng prinsesa dahil hindi daw nila may kakaila na anak pa rin ito ng hari ng kadiliman. Pero sagot nga lang ni Don Prix na huwag kang mag-alala, Jer, hindi yun mangyayari.
na ang prinsesa na yan ay pinapahalaga ng mga buhay ng mga mababang uring halimaw. At pagkatapos nga yan, nagpaalam na ang ating mga bida sa kanilang mga kaibigan dahil magpapatuloy na sila sa kanilang bagong paglalakbay sa loob ng Dark Continent. At sa bagong paglalakbay nga nila Dawn Prix, napadpad sila sa mga espesyal na yaman na nakakapagpagaling ng anumang karamdaman. Sinuri ni Dawn Prix ang alamang ito at sabi niya na isa rin itong yaman ng Dark Continent. At ang susubukan nga ng ating bidang hunter na kumuha ng espesyal na yaman, bigla na lang may umatake sa kanya ng sobrang bilis. Masalag naman ito ni Dawn Prix, ngunit kaladkad pa rin siya sa lakas. Kaya napatingin siya sa nilalang na umatake sa kanya. At ang nilalang nga na yan walang iba kundi ang isa sa 5 banta ng itim na mundo, ang Plant Bryon. At sabi nga ng banta na ang lakas naman ng loob ninyo na pumasok sa aking teritoryo, na ang lahat ng pumapasok dito ay namamatay. At dyan na nga nagtapos ang part 47 ng video ito. At antay-antay na nga lang mga idol sa mga susunod na kabanata. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag niyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinyon, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinyon. At kung may bago naman dyan, sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!